Aminado naman ako sa aking sarili na nagkamali din talaga ako. At talagang simula noong magkaroon kami ng komunikasyon, talagang nagkaroon ng kakaibang kiliti ang bawat naming pag-uusap. Aminado rin ako nga boring ako sa aking buhay may asawa. Oo nga't nabibigay niya ang finansyal pero ang lumalabas parang kontento na doon ang mister ko. At palaging sa trabaho siya nakafocus. Nakulang na nga lang, hindi kami maalala. Dahil may pagtulog pa yun sa baraks ng kanyang pinsan, kung saan ay kapwa sila nagtatrabaho. Hindi inaasahan ay parang pinagtagpo kami ng aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Rhea. High school pa lamang ay magkakilala na kami ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jake. High school din kami noong kapwa tumibok ang aming mga puso at yun ay sa isa't isa. Third year high school kami noon at ang relasyon namin ay alam na ng bawat naming magulang. May nagsasabing malaki ang tsansa na bago pa ako makatapos ng high school ay lobo na ang aking sami. Puno ng excitement, kilig, kaba ang high school days namin ni Jake, lalo na noong magsimula kaming mawala sa mata ng aming mga kaklase at kaibigan para magkaroon ng oras sa isa't isa. Kung saan nga ay natuto kaming i-explore ang pagiging magjowa namin. Tulad din ng ibang magjowa, nakakaranas din kaming magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero ang isa sa nagustuhan ko kay Jake, bukod pa sa ipinakilala niya ako sa kanyang magulang, lagi niyang inaayos kung anuman ang aming pinag-awayan. Bago kami makatapos ng high school, ay nagawa ko ng isuko ang bataan kay Jake. Dahil naniwala akong siya na ang lalaki na aking makakasama habang buhay. Kahiya-hiyaman, although buo ang loob ko at napagpasyahan ko na rin ang bagay na iyon, pero ang araw na iyon ay sa isang lugar pang hindi ko naman inaasahan. Kumbaga, naibaba niya ang bandera at napasuko ang bataan ay sa isang lugar na hindi dapat pagdausan ng ganoong klase ng seremonya sa kusina. Bagong taon kasi noon at madaling araw kaya naman tulugan na ang aming mga kasama. Hindi naman namin naging bisyo ang maglaro ng bingo sa litra ng N simula noon. Katuwiran din kasi ni Jake, pag daw magkasama na kami sa isang bubong, mas ma-enjoy namin yun. Dahil hindi na namin kailangan pa ang magtago. Mahirap din naman kasi ang magtago. Nagmamadali at para bang laging may pinagtataguan, kinatatakutan at bukod pa doon, parang mayroong pagpipigil. Kahit na nag-aaral kami ng college, hindi namin nalimutan ang isa't isa. Balitan kami ng pagbisita, give and take baga. At hindi pwedeng isa lang ang magbibigay ng effort para hindi magkasawaan. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsurang babae ang inyong bida, 5'4" in height, at hindi man biniyayaan ng mayamang pamilya pero pinagpala naman sa pangangatawan, saktong pamumuhay, pero ang kutis, pang mayaman. Hindi katulad ng ibang naging magjowa, hindi sa lahat ng pagkikita o sa bawat date namin, laging may bingo. Pero syempre, pag-araw ng aming monthsary at lalo na pag-anniversary, hindi namin hinahayaang magbago ang petsa nang hindi kami nakaisa. Noong makagraduate ako ng 2 taon sa college, ang maghanap kaagad ng trabaho ang aking inatupag. Lalo't bago ako nakatapos ng 2 taon sa college ay katakot-takot na paalala ang aking inabot mula sa aking mga magulang. Alam kasi nila nga may namamagitan na sa amin ni Jake at ayaw nilang kung kailang college na at malaki na ang gastusan, saka pa kami magkamali. Siguro dahil na rin sa kilala kami ng bawat magulang, kaya kung magganon man kami, alam namin na bukod doon,
may iba pa kaming priority sa buhay. Kaya ayun, ligtas kami sa madalas isipin ng iba. Sa bawat kabinataan at kadalagahan na maagang nagkaroon ng karelasyon. 4 na taon ang kursong kinukuha ni Jake. Kaya lang, noong magkaroon ako ng trabaho at magkaroon ng laya, nangyari na ang kinatatakutan ng aking magulang. Sa akin sa isip ko, wala namang problema. Yun nga lang, hindi ko na-enjoy ang buhay dalaga na mayroong trabaho. Undergraduate siya 4 na taon sa kurso si Jake at huminto siya para maghanap ng trabaho noong magbunga ang aming pinaghirapan. Hindi naman ako pinaalis sa amin, kaya lang, simula noong magbunga ang ginawa naming pag-aararo, madalas akong makarinig ng masakit sa tenga mula sa aking magulang na ganito at ganoon. Noong makakuha ng trabaho si Jake, sinabi kong mag-upa na lang kami ng bahay at tuluyan na kaming magsama. Hindi naman ako tinanggal sa trabaho at pinahintulutan ako hanggang sa aking makakaya. Ayon, nakalipas ang 9 na buwan, kami ni Jake ay lubos ng ama at ina para sa aming panganay na lalaki. Simula noon, nagsimula ko nang mapansin ang pagbabago ni Jake. Trabaho, trabaho, trabaho at trabaho. Uuwi sa bahay, mag-aabot ng pera, karga sa anak namin, magpapahinga, trabaho. Ako na dating kanyang mundo ay parang naging pansamantalang parkingan na lamang kapag naisipan. At ang sinasabing magagawa namin ng malaya at walang istorbo ay parang naisulat sa tubig at naanod. Simula nung magkaroon kami ng panganay, parang naging ibang Jake na ang aking ka-live-in. Yung pakiramdam na basta mabuhay ka lamang, ayos na at dahan-dahang nawawala ang mga bagay na aking kinasanayan noong wala pa kaming panganay. Naiintindihan ko naman siya, lalo't hindi maitatanggi na si Jake ang bumubuhay sa amin. Kaya lang, responsibilidad niya yon bilang aking asawa at ama ng aking anak. At hindi yun ang inaasahan ko. Ang akala ko mas magiging matamis pa ang aming pagsasama pag meron kaming patunay ng aming pagmamahalan. 2 taon na ganoon ang ikot ng aking buhay. Simula nung isilang ko ang aming panganay. Para bagang yaya ako ng kanyang anak. Hanggang sa magkaroon kami ng komunikasyon ni Ray, pinsan ko, sa side ng mama ko. Minsan na kaming nagkita kasi mga bata pa kami noon at dahil lumaki si Ray sa side ng kanyang ama, hindi kami naging magkakilala tulad ng mga pinsan ko sa side ni mama. Nagkaroon kami ng kamustahan, balitaan, ganito at ganoon, hanggang sa pagdaan ng mga araw na palitan kami ng pangungusap ay nagawi sa aking buhay may asawa ang usapan. Lahat ng aking hinanakit at sama ng loob na ikwento ko kay Ray. Ang lahat kasi ng pagbabago sa buhay namin ni Jake bilang live-in at may anak ay wala akong mapagkwentuhan. Kanino? Sa magulang ko o sa magulang ni Jake? Di baka ang lumabas, kasalanan ko pa. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa usapang tipong over the bakod na. Una, siguro ay dahil hindi naman kami nag-uusap ng magkaharap at ang dating sa akin hindi masama kaya naging komportable ako. At dahil doon, naikwento kong unsatisfied cravings ako sa buhay may asawa pagdating sa ganoong usapan. Dahil trabaho na ang nagiging priority ng lalaking napili ko. Yon, sayang daw at isinilang kami sa maling panahon at pagkakataon dahil sa may importanteng PC na nag-uugnay sa amin, kaya hindi pwedeng maging kami. Aminado akong noong biglang pasok ni Ray sa nakaraang 2 taon boring ang aking buhay may asawa. Kaya siguro nagkaroon ako ng pagkakataon para bigyan siya ng oras na nauwi sa kabulastugan. Dahil kung nataong meron akong trabaho o di kaya naman laging dilig at alaga ang halamanan, malamang walang dahilan para maging silangan ng kanluran. Noong mag-3 taon ang anak namin ni Jake, naisipan kong imbitahin si Ray
Makita kong di ba siya nahihiya sa mga naging pag-uusap namin. Alam ni Jake na maghahanda ako sa kaarawan ng anak namin at si Ray ay dumating gabi na. Nagkandaligaw-ligaw daw kasi siya. At may dala pa siyang balon na sa kalokohan pa sa loob ng bahay niya pinutok. Pangtaboy daw ng malas para pumasok ang swerte.